Morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Matipid ang naging pahayag ni Atty. Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nang subukang tanungin ng media sa kanyang pakay sa Senado. Hindi niya direktang sinagot kung bakit siya nagpunta rito isang araw matapos banggitin ng House Prosecution Panel sa trial na kabilang siya sa testigong kanilang ipepresenta sa susunod na linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Court Atty. Renato Bantug Jr. na administrative at housekeeping matters ang kanilang napag-usapan. Nilinaw din ito na walang anumang pinag-usapan tungkol sa mismong kaso o merito ng impeachment ng Vice-Presidente. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. So we just clarified the procedure, no? The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? So yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Gayunpaman, isa sa pinatitiyak ni Undersecretary Lopez ay ang seguridad sa Senado kung sakaling muling bumisita si VP Duterte anumang araw ng kanyang paglilitis. Ngunit walang kumpirmasyon mula sa opisyal kung dadalo ang Vice-Presidente sa trial sa mga susunod na araw. Yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. So whenever we get notified, if the VP will come in any day at any day in the future. In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Bukod dito ay pinaliwanag din ni Atty. Bantug Jr. na kahit pa nasa Senado na si Atty. Zuleika kaninang umaga, wala siya sa posisyon para isilbi ang subpoena ng impeachment court. No. That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the Sergeant at Arms. So definitely within the day, the Chief of Staff, Atty. Lopez, will be receiving the subpoena. Kinumpirma ng impeachment court na naisilbi na ang subpoena at natanggap na ito ng Central Records ng OVP ngayong July 9, 1:00 ng hapon. Sa inilabas na pahayag ni Atty. Reggie Tonggol, spokesperson ng korte, mahigpit na utos ng impeachment court na kinakailangang humarap ni Atty. Lopez sa Senado sa July 13 at July 14, 2:00 ng hapon. Ito ay upang magbigay ng mahalagang testimonya hinggil sa kanyang nalalaman sa impeachment case laban kay VP Duterte na ipinasa ng Kamara. Samantala, itinakda ng Senate Impeachment Court sa July 15, araw ng Miyerkules, ang oral argument sa pagitan ng defense at prosecution teams kaugnay ng mosyong isubpina ang tax at bank records ng mag-asawang Vice President Duterte at Atty. Manasseh Scarpio. Ayon kay Atty. Reggie Tonggol, bibigyan ng tig sa 10 minuto ang House Prosecution Panel at Defense Team para ilatag ang kanilang mga argumento. Yes, it should be enough because as I said earlier, the presiding officer also directed na magbigay po ng kanilang mga memoranda yung magkabilang panig ukol dito sa issue na ito at yun po ay matatanggap ng ating impeachment court at senator judges sa Lunes at bibigyan sila ng ilang araw para basahin yon, maintindihan yung legal arguments at posisyon ng bawat partido at pagdating sa oral arguments, i-reiterate na lamang nila yung pinaka-importanting parte ng kanilang memorandum para sa ating publiko naman. Ayon sa impeachment court spokesperson, inaasahang matatanong ng senator judges ang tungkol sa mga legal na limitasyon gaya ng secrecy of bank records at Bureau of Internal Revenue records. Katulad ng secrecy of bank records, secrecy ng BIR records, so maaaring mailahad doon kung paano nakuha yung possible na mga tax records, kung ito ba ay i-issue ng ating BIR commissioner with the consent of the president o wala ba. So yung mga ganong issue kasi yung mga parating nagka-crop up dahil ayon sa Section 270 ng tax code natin, mayroon lamang napakaliit na leeway kung kailan pinapayagan yung pagdi-disclose ng ganon. So doon mailalahad kung meron how they will go about it.
at kung paano hindi ito mag-violate ng mga batas na mga sinabi ko. Pagdating sa desisyon, nilinaw ni Attorney Tonggol na maaaring ang presiding officer na ang gumawa nito o pwede rin niyang ipasa sa impeachment court para pagbotohan nilang senator judges. Jed Beresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.